Praise God, purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay pumunta po sa unahan dahil kakaunti na po tayo. Forward po tayo sa unahan. Po tayo. Mga kapatid, ang blessing po ay nasa unahan. Tagawag tayo sa unahan. Bakit? Dito tayo sa unahan. Wala po si Terceli. Halika na. Tabi tayo minsan na tayo magbabi. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Praise God. Muli po mapagpalang umaga sa ating lahat. At salamat sa Panginoon dahil malayo po ang bagyo sa atin. At ating panalangin, ating mga kapatid na nasa malayo, na nagdadanas ng mga bagyo sa oras na ito. Nawa ang dalangin natin po ay lumayo ang bagyo nang sa ganun magkaroon po ng kapayapaan ng bawat isa. Amen. Ang paksa po natin sa umaga nito ay si Jesus ang Kordero ng Diyos. At babasahin po natin sa aklat ng Juan, chapter 1, verse 29 hanggang 34. Verse 29, na kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Verse 30, ito yung aking sinasabi sa hulihan. Sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin, sapagkat siya una sa akin. Amen? Verse 31, at siya'y hindi ko nakilala, datapwat upang siya'y mahayag sa Israel, dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. Verse 32, at nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati, na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Verse 33, at siya'y hindi ko nakilala, datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, ang siyang nagsabi sa akin, ang makitang buksan o babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At last verse 34, at aking nakita at pinagtuhanan kong ito ang anak ng Diyos. Yan po ang pahayag ni Juan. Si Jesus po ang Kordero ng Diyos. Amen. Siya ay anak ng Diyos. Kaya nararapat lamang na ang mga sumasampalataya sa Kanya ay sumunod sa Kanyang mga utos. Amen? Mga kapatid, pamilyar pa kayo sa salitang Kordero Yes. na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Sa salita pong Spanish, ang Kordero ay Kordero. At sa salitang Pilipino, sa Tagalog, ay tupa. At sa English po ay lamb. Ang ating pong Panginoon Jesus, nasa niawit po tayo, Jesus Christ, the Lamb of God. Hallelujah. Naalala ko po nung nagsisimba po sa dati natin pagsisimba, kinakanta po yung Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. At naawa naman po sa atin ang Panginoon. Kung tayo naroon sa luma nating pananampalataya, tinawag niya tayo doon. Tinawag niya tayo, pinili niya tayo na hamungin doon. Pagamat ang karamihan ay naroon pa, mga kapatid. Tayo ay napili ng Diyos at tinawag niya. Habang sa atin, naawa siya, tayo hinamo, inalis doon,
at tayo napunta rito sa katotohanan. Katotohanan na tayo ay kayang patawarin ng ating Panginoon, tayo ay kayang linisin ng kordero ng Diyos sapagkat siya ang nag-aalis ng kasalanan. Amen? Hallelujah! Tinubos niya ang kasalanan natin lahat. Siya ay naghirap, siya ay namatay, at muling nabuhay. At ipinakita niya iyon para sumunod tayo, ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Ang Diyos na hindi nakikita ay nahayag sa laman. Hallelujah! At dahil sa sakripisyo niya, sa kanyang paghihirap, tayo ay kanyang nililinis sa pamamagitan ng kanyang sarili na inaalay para tayo ay hindi mapagsama doon sa kaparusahan na dapat sana tayo ang mapapako din sa krus. Amen? Ano nga ba ang kordero? Ito nga po yung kordero na isang tupa na kagaya po ni Abraham na inaalay ang kanyang anak si Isaac. At dahil sa pagiging masunurin niya, dahil sa pagmamahal niya sa Diyos, ay handa niyang ialay si Isaac. Kahit buhay niya, kahit na matanda na sila, nagkaanak sila, at ang nais ng Diyos, ihandog niya ang kanyang anak, pero naging masunurin po si Isaac. Ngunit nakita ng Diyos ang kanyang puso na talagang susunod po si Abraham. Kaya nag-provide po siya ng isang kordero, ng isang tupa na siya ang ihahandog ni Abraham para sa kanya. Ganon din po sa atin. Sa pagmamahal niya sa atin, tayong mga tao, ay gusto niyang ibalik yung pagkalikha niya sa atin na isang may kalwalhatian, may dangal, at may kabanalan. Gusto ng Diyos na ibalik tayo sa kabanalan, mga kapatid. Nalilikha tayo, nakawangis niya, larawan niya. Kaya nais ng Diyos na linisin tayo sa kasalanan para maibalik yung pagiging kalarawan niya, kawangis niya, at yung kabanalan. Mabuhay tayo ng may kabanalan. Yun ang nais po ng Diyos. Amen. Ang kordero ay katawagan para sa ating Panginoong Hesus, sapagkat siya ang Kristong isinakripisyo na inialay na katulad ng isang batang tupa upang maalis o matanggal ang mga kasalanan gawa ng mga tao. Siya ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? Amen. Ano po ba ibig sabihin ng katagang Jesus, ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Si Jesus po ang pampalubag loob ng Diyos para maalis ang kanyang galit at puot sa lahat na nagkakasala. Siya ang magbabata, siya ang magdaranas ng kaparusahan ng lahat ng kasalanan ng tao para ang tao ay matubos sa pagkakasala. Amen? Ano naman po ang dahilan ng pag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Bakit nais alisin ng Diyos ang kasalanan ng sanlibutan? Isa lamang po ang dahilan, ang kanyang pag-ibig sa tao. Kaya po ng sinasabi sa John 3:16 na yung pag-ibig niya sa tao, ayaw niyang mapahamak ang mga tao, kaya ang sino mang sumampalataya at sumunod kay Kristo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na tayo ng Panginoon. Kaya tayo narito, mga kapatid, kahit na tayo lumalayo, ay may kumikila sa atin. Mayroong ginagamit ang Panginoon na ibalik tayo dito. Kung tayo ay matagal na hindi dumadalo o nanlalamig, meron po ang Diyos, pinipilit pa rin tayong makabalik. Yes, thank you, Lord. Amen? Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang lumikha ng lahat ng bagay, higit sa lahat ng nilikha ng Diyos ay ang tao. Ang tao ay nilikha niya sa kanyang wangis
Kaya mahal ng Diyos ang tao. Ang pagmamahal ng lumikha sa kanyang nilikha ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Amen. Mahal tayo ng Diyos kaya Yes. nilikha niya tayo higit sa mga anumang bagay, sa hayop, tayo po ay special sa Kanya. Amen? Kaya ito yung ginawa ng Panginoong Hesus, ang salita ng paglikha. Basahin po natin sa John 1, chapter 1 hanggang 1, verse 1 hanggang 5. Ang salita ng buhay, ng pasimula ay naman ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa King James po, ang salita po ay verbo. Yung pong verbo na isinila ay ating pong Panginoong Hesus. Amen. Sino po bang salita? Alam naman natin po kung sino ang salita, ang ating Panginoong Hesus. Amen. Sa verse 2 po, sa pasimula, kasama na ng Diyos ang salita. Sinabi ni Juan, ng buhay na walang hanggan, ang salita ang nahayag sa paraang makikita, maririnig, at mahihipo. Amen. Ang Diyos po ay Espiritu, hindi siya makikita, ngunit nararamdaman natin ang kanyang presensya. Amen. Para din pong hangin, hindi natin nakikita ang hangin, pero nararamdaman natin yung hangin sa ating katawan. Amen. Hallelujah. Kailangan pong may dugong banal na natutubo sa kasalanan ng tao. Kaya po yung Diyos na Espiritu, wala po siyang katawan, wala po siyang dugo. Walang flesh. Kaya po na ang plano niya sa takdang panahon, siya po ay mahayag sa laman. Amen. Yung pong Diyos, hindi po magkaiba yung Diyos at ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat sinasabi dito po na ang salita ay kasama ng Diyos. Dilikha niya ang lahat ng bagay, nagsasalita siya pero hindi po nakikita ang Espiritu po ang Diyos. Pero nagsasalita siya sa kanyang paglikha. Yung salita po. Ang salita po ay nauna, kasama ng Diyos. Na bagamat hindi pa siya nahayag sa takdang panahon, at dahil sa pagtugos niya sa kasalanan ng tao, nahayag po siya dahil sa atin, sa pagmamahal niya sa ating mga tao. Amen. So, kaya nga po, dito, sinasabi sa 1 Timothy 3:16, sa English po, in without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the word, received up into the glory. Kaya po yung anak ng Diyos, ang ibig ko sabihin ng anak ng Diyos, o Son of God, God was manifest in the flesh. Yun po ang ibig sabihin ng anak ng Diyos. God was manifest in the flesh. Amen. Amen. So, praise God. Sa verse 3 po, John chapter 1, verse 3, nilikhang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Yes. Nililinaw po sa verse na ito na ang salita ay hindi nilikha bagkus siya ang dakilang manlilikha. Amen. Amen. Pinapaalala po sa atin ng talatang ito, tayo nilikha niya at utang natin ang lahat sa ating Panginoong Hesus. Kabilang ating hininga, ang buhay, kalusugan, ang mga pamilya natin, mga kaibigan natin, yung talento at tagumpay natin. Yan po ay utang natin sa ating Panginoon. Amen. Kaya umaasa tayo sa ating Panginoong Hesus araw-araw at mangako sa pagsunod sa utos niya na nakasulat po sa Biblia bilang gabay sa ating mga desisyon. Amen? At sa verse 4 po, John chapter 1 verse 4, nasa kanyang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Bakit po sinabi nasa kanyang buhay? Katotohanan siyang pinagmumula ng buhay sapagkat siyang buhay noon at magpakailanman. Siya ang may hawak at ang pagpapatuloy ng mga bagay sa daigdig, sa sanlibutan. Amen. Nagpatotoo si Juan, personal niyang nakita
Ang mga bagay na ito ay tinuturo niya sa iba. Mali din niyang sinabi sa talatang ito ni Juan, ang buhay ay hindi matatagpuan sa iba, kundi sa Kanya. Sa ating Panginoon lamang ang buhay. Sinabi nga po ng ating Panginoon Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan. Amen. Thank you, Amen. Lord. Siya pong buhay, dadaan talaga tayo sa ating Panginoon. At sa last verse po, sa John chapter 1, verse 5, nagliliwanag ng kadiliman ang ilaw at hindi ito nagabi kailanman ng kadiliman. Ang salita, ang Panginoong Jesus, ang ilaw at gumagabay at pumapatnubay sa buhay ng tao. Sa buhay po natin lahat, ang ilaw po natin, ating Panginoong Kristo. At sinabi rin po sa awit 119, verse 105, ang salita mo ay ilaw ng aking mga paa at liwanag sa aking landas. Yan po ang sinasabi sa awit. Sa bagong tipan, ang liwanag at kadiliman ay mga simbolo ng mabuti at masama. Ang liwanag ay kumakatawan sa buhay at buhay na walang hanggan kasama ng Diyos. Habang ang kadiliman ay kumakatawan sa kapangyarihan ng kasamaan, kasalanan at kawalan ng pananampalataya. Kaya po yung mga nakikita natin, mga hindi mananampalataya, mga masasamang nangyayari na ginagawa ng tao, yun po ang kadiliman. Ang ating pong Panginoon ay liwanag ng mundo at ang mga niniwala sa Kanya ay hindi nananatili sa kadiliman. Kung tayo po'y naniniwala sa ating Panginoon, hindi po tayo mananatili Amen. doon sa kadiliman. Amen? Si Jesus ang walang hanggang anak ng Diyos at ang mga sumusunod sa Kanya ay hindi rin makakasunod sa kasamaan at kasinungalingan. Hindi po madadaig ng kadiliman ang liwanag dahil hindi kayang daigin ng kasamaan ang Panginoon Jesus. Amen. Ang kordero ng Diyos ay ang ating Panginoong Jesus. Kumikilos ang kadiliman, ang diablo. Kaya nga po nung siya po ay nagdurusa ang ating Panginoon na inuudyukan ng diablo ang mga Israelita na ipako sa krus ang ating Panginoong Jesus. At gustong-gusto nila pong mamatay ang ating Panginoong Jesus. At kumikilos pong kadiliman na ang akala po ng kadiliman ng diablo ay kapag napatay niya ang ating Panginoong Jesus, tagumpay siya, magtatagumpay ang kadiliman. Ngunit hindi po niya alam na yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, hindi niya po nalalaman na yun ang tutubo sa ating kasalanan. Yun po ang katagumpayan natin na tayo ay mapapatawad sa ating mga kasalanan, malilinis po ang ating mga kasalanan dahil po sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Siya po ay nalimig at nabuhay na muli. Amen. Hallelujah. Limitado po ang kapangyarihan ng diablo, ng kadiliman, sapagkat ang Diyos lamang po ang may kapangyarihan sa lahat. Kaya po kung example po, kung kayo po ay kung may mga kaibigan kayo na nais niyang punaan kayo sa inyong kapalaran, alam po niya ang lahat kasi nakaraan po yun. Ang diablo alam niya ang lahat ng nakaraan. Kaya po kapag ako po ay nagpahula sa mga hula at kasabihin niya yung kung saan ka nakatira, anong mga na-experience niyo, totoo po yun. Alam po niya ang lahat ng nakaraan. Kaya po maniniwala po kayo na totoo yung hinuhula niya. Totoo po na alam niya ang nangyayari ang nakaraan. Alam po yun ang diablo. Pero po, hindi po niya alam ang kinabukasan. Yung kapalaran natin, hindi niya alam. Sinarap. At kung alam po niya ang kapalaran natin, di sana po kung tayo po'y nagpahula, ay humingi tayo ng numero, itaya po, ay di sana lahat po tayo panalo. Lahat tayo po ay hindi maghihirap ng ganito. Pero po, hindi po alam ng diablo ang pinaharap. Kaya po nangyari sa ating Panginoon Jesus, akala niya nung mapatay ang ating Panginoong Jesus, tagumpay
siya. Pero hindi po. Ang tagumpay po, ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos, kaya po tayo nalinis ng kordero sa ating mga kasalanan. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang katibayan ng liwanag ng ating Panginoon Hesus ay nandiyan. Maliwanag na sinasabi ng Biblia na lumayo kayo sa masamang gawain. Ngunit mas gusto ng marami ang mamuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kahit na nandiyan yung salita ng Diyos, tayo po ay i-invite o kaya ay matagal na mananampalataya at kasama po natin, ngunit may pagkakataon po na nanlalamig. Ang ilan po sa mga kapatid natin ay nanlalabig sa pananampalataya. Kaya po, mas gusto nila yung mamuhay ayon sa gawa ng sanlibutan. Dahil po, kaya po mahirap, kaya po tayo nahihirapan sa paglilingkod sa Diyos dahil po yung mga hadlang, yung gusto natin gawin yung mga bagay na gawa ng sanlibutan, pero nagigilty po tayo. Yung bang gagawin ko ba ito? Hindi. Yung napakahirap sa ating sarili na gawin para po lang pag pumunta tayo doon, may masasabi yung isa na baka may makakita sa akin na ako'y dati ng mananampalataya pero ako'y gumagawa ng masama. Sumasama sa ganitong mga gawain na hindi na dapat gawin ng isang Kristiyano. Kaya tayo nahihirapan po yung ating konsensya po. Kinukonsensya tayo, kaya po tayo nahihirapan sumunod sa ating Panginoon Diyos. Ang salita po ng Diyos, sabi nga, magaan lang po. Sabi ng Panginoon, magaan ang kanyang pamato. At lumapit kayo sa akin at pagpapahingayin ko kayo. Magaan po lang ang salita ng Diyos, di po ba? Pero kapag may gusto tayong gawin na hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos, doon po mahirap dalhin. Kasi po, nagdadalawang isip tayo na po yung Espiritu ng Diyos. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, naandyan po yung nasa atin po yung Espiritu ng Diyos, kinukonsensya pa tayo mga kapatid. Kapag wala na po yung Espiritu ng Diyos, gusto na natin gawin ang gusto natin, wala na po yung Espiritu ng Diyos. Kaya kapag nasa atin pang Espiritu ng Diyos, yung konsensya po natin naandyan pa. Kaya huwag na po natin hintayin na mawala yung Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat tayo po ay nilinis na ng ating Panginoon Diyos nung siya po ay mamatay, ilibing at mabuhay na muli. At yun po kaya po yung Diyos na Espiritu nahayag sa laman para po gawin niya, maging example siya dito sa lupa para gawin natin yung ginagawa niya. Kaya nga po nung panahon sa lumang tipan na ayaw ng mga Israelita, natatakot sila sa Panginoon Diyos dahil hindi na nakikita. Kaya po gumagawa sila ng mga imahe, ng mga ribulto para sambahin. Dahil yun po ang gusto nila na may nakikita Diyos. Kaya po ang mga Israelita rin po ay humiling na sila ibigyan ng hari sa pagkahit na naroon ng ating Panginoon Diyos. Yun po ang gusto ng mga tao na sumamba doon sa mga nakikitang bagay. Pero ang Diyos, ang nais niya, gusto niyang, kaya po ang ating Panginoon na nanalangin, ipinapakita niya na ganito kayo manalangin. Kaya po yung Diyos sa Espiritu bumaba sa lupa para turuan tayo na ganito kayo manalangin. Ganito kayo mag-ayuno. Pinakita ko niya yung pag-ayuno niya. Ganito kayo tumawag sa Diyos. Lahat po na yun, ganito kayo mangaral. Yun po ay ang Diyos mismo ang tumubos sa ating kasalanan. Wala na pong iba. Na siya po ay nahayag sa laman, nagkatawang tao siya, at yun po, tinatawag siyang tupa, kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya po, bakit siya tumatawag na Ama, ba po pinabayaan? Dahil tayo po, mga kapatid, ay ganun din. Kapag tayo may mga problema, may mga pagsubok, nagsasalita tayo ng Diyos ko, ba't mo pinabayaan? Diyos ko, wala bang Diyos? Wala bang Diyos? At ganito na ang mga pagsubok na dumating sa aking
ang nais ng Diyos na makita sa atin ay kahit tayo may mga pagsubok, lumapit tayo sa Kanya. Yung pong lumuhod tayo sa Kanya, humingi ng tawad, kausapin natin siya. Yung pong nais ng Diyos, wala po talaga tayo ibang tatawagin. Ang Diyos lamang po. Kapag po may mga kaibigan na hiningahan ng problema, yun po, nakakalapit tayo sa mga kaibigan natin. Pero sa oras po na nasa gipit na tayo, wala pong tumamay, walang kaibigan, walang pamilya, di po ba nalagi tayo sa Diyos? Diyos na lang ang huli natin lalapitan. Kaya salamat sa Diyos dahil yung ibinigay niyang kordero, yung tupa, yung ating Panginoong Jesus, ay siyang tutubos. Siya po yung maglilinis sa ating mga kasalanan. At nangyari po nga yan, na siya ay naghirap, namatay, pinibig at nabuhay. At ganun din po ating ginawa. Tayo po ay naawa ang ating Panginoon, tayo po ay nagpabautismo sa pangalan niya. Sinunod namin yun. Kaya po, tayo ay nilinis sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng bautismo, tayo po ay nilinis niya sa ating mga kasalanan. At ganun din po, para tayo maging banal, tatanggapin po natin yung bautismo ng Espiritu Santo. Sabi nga po ni Juan, ang magbabautismo sa inyo ay ang ating Panginoong Hesus sa Espiritu Santo. At yun po nga po ang nangyayari na bago po siya umakyat sa langit at nagbili siya na huwag muna kayo umalis sa lugar na yon sa araw ng Pentecostes at ipagbibigay niya yung banal na Espiritu upang magkaroon po ng kapangyarihan tayo na kapag tayo nakatanggap ng banal na Espiritu, may kapangyarihan po tayo sa gawa ng Diablo. Amen? Praise God. Ano po ba yung pakay ng Diyos sa pag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan upang maibalik po yung pagiging natin kawangis niya, yung larawan niya, yung kabanalan niya. Yun po ang pakay ng Diyos. Kaya po, tungkol sa pag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano ba po yung kasalanan? Ang kasalanan ay anumang paggawi, damdamin o katangian o kaisipan sa salungat sa kamatayan ng Diyos. Kasama rito ang paglabag sa mga kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng masama o di matuwid sa paningin ng Diyos. Yun po yung kasalanan na laban against sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Dahil sa kasalanan, ang Diyos ay nagbigay ng kaparaanan ng pag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At ito na nga po, ibinigay ang ating Panginoong Hesus, ang tupa, ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hallelujah! Si Jesus po ang kordero ay kailangang mamatay, malibing at mabuhay na muli para mapagtagumpayan ang kamatayan na siyang kabayaran ng kasalanan. At napagtagumpayan po yun ng ating Panginoong Hesus, kaya po tayo ay naglinis sa ating mga kasalanan. Amen? Praise God! Ano po naman ang kaganapan sa ating buhay ng pagiging kordero ni Jesus? Praise God! Hallelujah! Sabi po rito, ang tamang paraan ay kilalanin natin ang lahat ng mga kasalanan at pagkasinagawa ito. Mahalagang malaman natin tayo lahat ay nagkasala. At tayo lahat ay makasalanan. Hallelujah! Tayo ay lumapit at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi po natin maiwasan magkasala, pero naandyan po ang ating Panginoong Diyos. Tulungan niya tayo. Tayo po'y lalapit sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise God! Ano po naman ang hamon sa atin ng kordero ng Diyos na nagalis sa atin sa kasalanan? Na ibalik po yung ating dignidad, yung kaluwalhatian, yung dangal, at yung kabanalan natin. Yun po ang nais ng Diyos. Kaya po, sa mga hindi pa po sumasampalataya kay Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang tanong po dito, nais mo bang maalis ang iyong kasalanan? Lumapit po sa Kanya, ipahayag ang iyong pagsisisi at sumampalataya sa Kanya at tiyak na makakamit mo ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Amen? At sa mga napatawad na sa kanilang mga kasalanan, dahil sila
sila lumapit sa sumampalataya kay Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipangaral po natin at ituro ang katotohanan sa ibang tao. Praise God po rin po ang ating Diyos. Maraming po salamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Ay, sorry. Naku.